Eastern Visayas patuloy na bumabangon matapos ang hagupit ni Bagyong Tino. Si Alet Reyes ng Philippine Information Agency sa detalye. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tiniyak ng mga ahensya ng pamahalaan, katuwang ang mga local government units, ang mabilis na pagtugon upang matulungan bumangon ang mga residenteng naapektuhan ni Bagyong Tino sa Eastern Visayas. Ayon sa DSWD, aabot sa 24 na milyong pisong halaga ng tulong ang naiparating ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan sa Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Tinitiyak ng DSWD Field Office 8 na handa ang ahensya na magbigay ng augmentation support para sa mga kababayan natin sa rehiyon. Agad namang nagpadala ng mga tauhan ang DICT sa mga nasalantang bayan upang ayusin ang mga DRRM Starlink internet connectivity matapos magkaroon ng aberya ang mga linya ng komunikasyon. Patuloy rin sa clearing operations ang DPWH sa mga tulay at kalsadang natabunan ng landslide at mga natumbang poste ng kuryente at mga punong kahoy. Isa rin ang LGU ng San Miguel Leyte ang naghatid ng tulong sa mga biktima ng bagyo sa Silago, Southern Leyte. Samantala, personal naman na pinuntahan ni Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ivardone ang mga island barangays ng Giwan upang hatiran ng tulong ang mga residenteng lubhang nasalanta ng bagyo. Tapos naglo-load kita yan aton mga hardiplex, nga mga plyboard, yan may ada pa naton nga mga yero nga dara para mga nasalantahan bagyo ngadto ha suluan niya na. Tapos buwas naman mabalik kami din para naman humunhon. May adaliwat naton nga mga dara nga mga GI sheets nga na plyboard. Nagdeklara naman ng state of calamity ang provincial government ng Southern Leyte, municipal government ng Giwan, Eastern Samar at Silago, Southern Leyte. Patuloy pa rin ang assessment na ginagawa ng Office of the Civil Defense upang alamin ang kalagayan at tiyaking maibalik agad ang mga pangunahing serbisyo. Mula rito sa Silago, Southern Leyte, para sa Integrated State Media, ako si Alet Reyes ng Philippine Information Agency Leyte.